Ayan, no, 'di ba? Courting man at saka itong gifts. Susuyuin kasi kayo nitong person mo, mga kapiksi, kasi nag-aaway kayo. So, comment down below, guys, if ever naka-resonate kayo. Nag-aaway kayo, mga kapiksi, ng person mo, pero susuyuin ka nito, and makaka-recover yung inyong relationship. Okay? And this time around, mga kapiksi, mas mararamdaman nyo pa yung pagmamahal sa inyo ng person mo. Kumbaga, parang mas magiging sweet siya sa'yo. Mas maliwanag, mas maalwan. Parang natauhan itong person mo. Hello guys, hello Aquarius. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig. Ito yung love life reading nyo for October 2023. Again, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, sa spread na to, mga kapiksi, titingnan natin yung mga naka-influence sa inyong relationship. Positive and negative energy. General, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Roles can be reversed, mga kapiksi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. In case na hindi kayo makaresonate, guys, pwedeng yung panoorin yung para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. For some of you, maaaring brand new connection ito, guys, no? Kasi meron tayong courting at saka gifts. Pwedeng he relationship. He relationship or he-she na relationship, mga kapiksi. Actually, pwede rin kahit she-she na relationship, no? Masculine energy. Pero, for some of you, maaari kayong sa mga single na nanonood, pwede kayong maka-experience na maaring may manligaw sa inyo. And, syempre, pag nanliligaw, may mga regalo, diba? For some of you naman, kahit in a relationship kayo, mga kapiksi, pwede pa rin yung parang feeling na nililigawan kayo ng person nyo. Okay? Kasi kahit na in a relationship na kayo, diba? May mga times na pinapakalig pa rin kayo ng person nyo. Sinusuyo kayo, ganyan, nililigawan, nagde-date na parang nililigawan, ganyan. So, it doesn't matter kung in a relationship na kayo or wala pa kayong in a relationship, mga kapiksi. Wala pa kayo hindi pa in a relationship yung label nyo, okay? Pero mararamdaman nyo na parang sinusuyo kayo nitong person mo. Kung kayo ay nag-away ng person mo, let's say for example, in a relationship kayo, tapos nag-away kayo ng person mo, doon mo mararamdaman na parang sinusuyo ka ng person mo, mga kapiksi. And bibigyan kanya ng mga gifts, no? Meron din tayong control issues dito, guys, no? So, it's either you're controlling your person or kinokontrol ka ng person mo. So, let me know how it resonates, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, parang feeling ko this is like a third party energy na parang nagko-control sa relationship nyo. So, let's say for example, meron kang in-laws, no? Na very controlling, kinokontrol yung partner mo, ganyan. Or baka naman ikaw, yung parents mo, nagko-control sa relationship nyo or something like that. So, this is a negative energy na medyo layo-layuan nyo. Kung ikaw yung nagko-control, wag mong gawin because ayaw mo rin na kinokontrol ka ng person mo. Tama, di ba? So, alisin natin yung mga control issues sa relationship, mga kapiksi. It's beyond our control. Lahat tayo may free will. Ang makakontrol mo lang is yung perception mo about your person and your perception about the relationship, guys. Alright? So, let me know, guys, if naka-resonate kayo dito sa first set ng energies na to. Dito naman, titingnan natin yung ganap sa relasyon nyo. So, hahanapin natin dito yung energy ng love at saka yung energy ng Aquarius. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com
at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, no, mag-avail na kayo ng cars, mga kapiksi. Yung promo natin for October, guys, magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until October 31. So, mag-avail na kayo, guys, habang may discount pa. Alright? So, ito yung energy ng love, mga kapiksi. Tapos, ito naman yung energy ng air sign, Aquarius, sorry. Yan yung energy nyo. Combination ng positive and negative energy, general lang, guys. Pwede mag-resonate, pwede hindi. And again, mga kapiksi, no, kung di kayo naka-resonate dito, panoorin nyo yung dun sa tawag dito, zodiac sign ng person nyo, kasi baka nandun yung energy nyo. So, super positive nito, mga kapiksi. Nakikita natin yung presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you, maaring water element yung inyong person. Ito yung mga pag-aaway nyo, mga kapiksi, no? Kasi normal lang naman sa relationship na magkaroon ng pag-aaway. Kaya nga kayo may courting man tsaka gifts na energy kanina. Di ba lumabas yung courting tsaka gifts? Kasi susuyuin kayo ng person nyo, mga kapiksi. Hindi ko na makuha. Ayan, no? Di ba? Courting man at tsaka itong gifts. Susuyuin kasi kayo nitong person mo, mga kapiksi, kasi nag-aaway kayo. So, comment down below, guys, if ever naka-resonate kayo. Nag-aaway kayo, mga kapiksi, ng person mo, pero susuyuin ka nito and makaka-recover yung inyong relationship. Okay? And this time around, mga kapiksi, mas mararamdaman nyo pa yung pagmamahal sa inyo ng person mo. Kumbaga, parang mas magiging sweet siya sa'yo. Mas maliwanag, mas maalwan. Parang natauhan itong person mo. Parang natauhan siya pagkatapos nyong mag-away, mga kapiksi. Maliliwanagan ito, lalo na kung siya yung may kasalanan, guys. Parang maliliwanagan siya, marirealize nyo yung pagkakamali niya, and this person talagang susuyuin ka niya, ipaparamdam niya sa inyo yung pagmamahal niya. Manghihingi ito ng second chance if ever man na, let's say for example, sinabi nyo sa kanya na, ayoko na sa'yo, mag-iwalay na tayo. Yan, pagka may mga ganyang ganap, no, sa relationship nyo, parang magti-trigger yon sa person mo na doon niya marirealize na, oh no, hindi ako papayag na magkahiwalay kami. So, susuyuin ka nitong person mo, and nakikita natin na magkakaroon kayo ng second chance at saka healing, no. So, pag sinabing healing, nandun yung acceptance, nandun yung forgiveness, maiintindihan nyo yung isa't isa. Kumbaga, may mga ganun naman talaga, guys, no. Syempre, nag-aaway, pero ang importante yung stage after nyo mag-away, na nagkakaintindihan kayo, nagkakaunawaan kayo, and nare-realize nyo talaga how valuable the person is sa buhay nyo. And ganun yung nangyayari sa kanya, no? Na na-realize niya na mali siya, at saka marunong siyang magpakumbaba, at least dito sa spread na to, nung nakikita natin na marunong siyang magpakumbaba, and talagang mahal ka nitong person mo. Ayan, no? Hindi kanya, ayan, no, nakikita nyo ba? Hindi kanya binibitawan, mga kapiksi, no? Hindi kanya kayang bitawan, hindi handa ang person mo na bitawan ka. And para kayong missing piece ng isa't isa, no? Missing piece, namimiss ka niya, lalo na nung if ever man na may mga times na hindi kayo nag-uusap, ganyan. So, doon niya na-realize kung gaano kahalaga sa kanya. And yes, so itong person na to, talagang paliliguan kayo, guys, ng pag-ibig nitong person na to. Kung meron kayong mga demand sa kanya, guys, i-demand nyo na ngayon. I-demand nyo na, ano, kasi parang itong person na to, parang kung ano yung mga wish mo, kung may mga wish ka ngayon, ganyan, may mga dinademand ka sa kanya na mga condition ba, o sige, magbalikan ako sa'yo, pero dapat ganto, ganyan. Kasi ginagawa niya lahat, no, para suyuin ka, para makamit niya ulit yung iyong matamis na oo. Actually, yung iba sa inyo parang medyo tinatabangan kayo dun sa person nyo. Again, guys, no, pag love reading, pwedeng magkabaliktad yung role. So, comment nyo na lang, mga kapiksi, if nakaka-resonate kayo. Parang tinatabangan kayo dun sa person nyo, kasi parang lalo na kung mabigat yung nangyari na problema dun sa relationship, parang malakas yung impact, no?
Pero sabi ko nga guys, parang hindi kayo bibitawan itong person mo, and yung mga hinihiling mo, sabi ko sa inyo guys, magbabago ito guys, nakakaramdam tayo ng pagbabago dito sa person na to. And samantalahin nyo kasi ibibaby kayo nitong person mo, susuyuin talaga kayo nyo, and kung meron kang wish sa kanya, gagawin niya right now para lang mapaniwala ka na gagawin niya lahat para sa'yo. Alright? At least, yan yung nakikita natin sa spread na to. Aquarius, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. So, i-mind nyo na yan, no? Mind, reconciliation, kung gusto nyo talaga ng reconciliation. Tsaka blessed yung inyong relationship. Nakikita rin natin or nararamdaman din natin guys na may divine intervention dito. So, parang nakikialam yung mga spirits para bigyan kayo ng harmonious na relationship ng partner mo, especially kung palagi nyong pinagdadasal yung iyong person. Okay? So, comment down below guys if naka-resonate kayo dito sa love reading na to. Tingnan natin yung love message for you, Aquarius, gamit itong deck na to. Habang sinashuffle natin to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. Ayan. So, ito yung mga message para sa inyo. Una guys, trust, no? Kailangan talaga dito lumalabas, no? Sa spread nyo, yung parang iti-test yung tiwala nyo sa isa't isa mga kapiksi. And dapat guys, magkaroon kayo ng tiwala dun sa person nyo. At saka magtiwala din kayo sa sarili nyo. Kasi if you don't trust your person, pag palagi kayo nagdududa sa kanya, ibig sabihin insecure ka. Wala kang tiwala sa sarili mo, no? Kasi pag pinagdududahan mo siya na gagawin niya yun, may gagawin siyang ganito, ganyan, ibig sabihin nyo, don't feel confident enough in yourself. It's being pushed out, no? Sa perception mo dun sa person, kaya insecure ka. So you don't trust yourself enough as well to trust your person. Naintindihan nyo ba? Kasi kung may tiwala ka sa kanya, ibig sabihin may tiwala ka rin sa sarili mo, na kahit na anong gawin niya, confident ka na kahit nasaan siya, hindi kayo magkasama, confident ka na hindi ka niya ipagpapalit, loyal and faithful siya sa'yo kasi hindi ka insecure, you feel secure about yourself. So, kaya may tiwala ka dun sa person mo kasi may tiwala ka din sa sarili mo. Nagets nyo ba? Nagets nyo ba? Comment down below mga kapiksi, no? Yung kawalan ng tiwala, most of the time, yung mga nagdududa, ganyan, yan yung mga feelings ng insecure kasi hindi nila vino-value yung sarili nila or wala silang masyadong tiwala sa sarili nila kaya they feel insecure. Alright? So, dapat iniintindi nyo talaga, sabi ko sa inyo guys, hindi lang puro person, hindi lang puro SP, dapat iniintindi nyo yung sarili nyo more than anything else, no? Dapat sarili nyo. You put yourself first, you take care of yourself, you love yourself, you respect yourself. Kapag ka ganun yung feeling nyo and pananaw nyo sa sarili nyo, lahat, everything else, parang piece of cake lang para sa inyo. Alright? And, meron tayong ganitong energy na parang codependency. Ibig sabihin nito, parang nakadependent kayo sa isa't isa. Kaya nga yung sinasabi ko na parang missing piece of the puzzle kayo ng person mo. No? Parang, ikaw palagi kanyang hinahanap, addict sa'yo. Parang na-addict na sa'yo yung person mo, mga kapiksi. Alright? And yung last na to, ito guys, no, talagang sobrang ramdam na ramdam natin yun. Yung pagiging passionate nyo sa isa't isa. Ramdam na ramdam natin yung love connection dito. Guys, no, yung pag-aaway, syempre normal naman yun sa relationship. Pero mas lamang yung pagmamahal sa isa't isa. So, i-treasure nyo itong relationship na to mga kapiksi. Alagaan nyo, ipagdasal nyo yung person nyo, yung relationship para maging long-lasting talaga siya. And pwede rin kayong makinig ng mga relationship subliminals natin para makatulong maging matatag yung relationship nyo. Alright? Okay, so comment down below Aquarius if naka-resonate kayo guys sa reading na to. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran for Aquarius. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.